Sabi ni Dr. Edsel sa akin, kasi naging seatmate ko siya sa isa sa mga session. Sabi sa akin ni Dr. Edsel, "Huy, Sas, kakamping ako." Sabi niya, ganyan, kakamping ako. Eh, hindi ko kakamping siya. Okay, hindi kakamping ka. Tapos sinabi niya na, alam mo, si PRRD, siya mismo nag-share ng information na nung pandemic, the science team na kasama si Edsel Lahman told him, huwag mong pauwiin yung mga Pilipino dahil baka that's a risk, that's a health risk, maloloka ka. At sabi niya, pero si PRRD, isa lang sinabi niya, he decided, sabi niya, very decisive. Sabi niya na, hindi ko po pwedeng pabayaan ng mga Pilipino. Hindi ko, parang ang nakalimutan ko exact words na sinabi ni Edsel, pero something about na hindi niya, hindi raw maatim ni PRRD na pabayaan ang mga Pilipino sa ibang bansa. And parang ang tenor nun is, kung ito na huling araw natin sa buong mundo, no? Might as well spend it with your family. Parang gano'n. Right. So ginawa ng PRRD ng paraan para ma-repatriate ang mga gustong umuwi sa Pilipinas. Kaya nagkautang-utang ang mga Pilipino. Ang Pilipinas, di ba ang laki ng utang ng mga ng Pilipinos nung COVID? That is one part of it because the OFWs wanted to go home and OFWs can attest to this. They were housed in hotels. Yung mga pagagarang hotel, pagkain, alam, better provided by PRRD. Kaya ask everyone ng mga OFWs umuwi. And there, you can look at the decisiveness. At ano lang yung nag-udyok kay PRRD to overrule science. Concern yun sa mga Pilipino. Hindi, bago tayo kay Willie Fernandez, no, na-identify ninyo kanina yung sinasabi ninyo human measure. Malauhog. How are Kuya, hinahanap mo ba si Bongbong? and more human measure. How are the women doing? People of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress. Ayan yung uhog. Sarap ng tama, Brad. The status of its women. We often speak of development in terms of economic growth. Para maganda bigayan, no? Oy, mas maganda ang bigayan. Let's all welcome ang mapagbigay na Wow! Wow naman! Uy, na-starstruck kami. Good morning, Mrs. Hello, everyone. Pero Sas, mas maganda ka sana kung hindi blurry. Yeah, medyo mahina siguro yung connection mo sa internet. Blurry. Yung connection mo sa net mo. Baka mahina. Bakit marinig? Hindi, Alam mo. blurry ka. Pero blurry ka, pero nakikita ko yung legs nung Pretty guy. pa rin. Blurry but pretty. May nakahiga sa likod, sabihin mo, tabi muna siya. Wala na tayong magagawa. Huwag ka nang tumayo, nakapantik. Huwag ka nang tumayo, nakapantik ka lang. Wala na tayong magagawa. Talagang blurry talaga yan. Yan. Ano na? Kamusta na ang ganap? Good morning, Mrs. Kumusta dyan kung nasaang parte ka ng mundo? Ikaw ba'y safe? Well, I'm in Beijing. Oh, naman. So I'm in the safest city in the world. Mrs. Yung gera sa Middle East, affected ang China. Hindi ba? Can you educate us? Yan. Sa presyo ng gasolina. Ikatulad dito sa Pilipinas. Wala. Ay, hindi ko alam. Kasi hindi naman ako nagdadrive. Saka wala. Bakit naman maapektuhan in electric cars naman dito? Saka, and gusto ko lang batiin yung mga OFWs. Nakapag-avail na ba kayo ng free calls? Ay, Wow. Grabe, no? Sa mga OFWs,
mga OFWs po natin sa Middle East, nakapag-avail na ba kayo ng free call? May ano daw, Sas, meron daw din doon sa Bahrain, $50 na ano. Per call? Per minute Hindi, call? no. Okay, the question is, saan kaya nanggagaling si Bongbong Marcos when he thought of that offering to our kababayans? Miss Sas? No, it's a sincere question. Saan siyang panahon na stuck? Saan siya nanggagaling? Oo, Ang tanong, nanggagaling? saan siya hindi nanggaling? Charot. Yung tanong, ito yata yung tayo, papunta pa lang, pabalik na siya. Ito Tama, yata tama. I really think that the government would like to show that they are doing something. Alam niyo naman, kayong dalawa, alam niyo naman, involved kayo sa Marcos campaign. Magaling talaga. Optics is everything for them. And of course, hindi sila makapagpadala ng eroplano. Kailangan nilang magkaroon ng call it? Kailangan nila magpakita na may ginagawa sila. So, siguro naisip nila, mabigay tayo ng free calls. So, parang, and this actually tells us na wala na kasi kayong dalawa eh, charot. Now, the people surrounding Bongbong Marcos do not really care about him. Mm. They Pero don't sa- really care about him. Kasi, Pero sa I mean, Pam and Marlon, if you were still a part of the team of BBM, tapos may nagsuggest na, kailangan nating magpakita na may ginagawa tayo at may nagsuggest na, what if free calls? Honestly, if you were still part of BBM teams, what would you say? Ako alam ko Una, Miss Sas, yung pre-calls na yan, pwede yan ng 1990s. Yung pinamimigay pa yung card. Di ba? At hindi pa ganun yung, hindi pa, I don't know kung may Viber na nun, kung may Telegram, di ba? May mga iba-ibang apps na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin. Pwede yun, yung mga sinauna. Ano sasabihin yun sa nag-suggest niyan? I'm pretty sure pinag-usapan muna to, no? Bago to ni-release. Hindi, Ikaw kasi pa. yan, nabubuo yan sa isang story conference. Yung when Tama. we all sit down and think of, ito siguro yung dapat gawin ni Bongbong para sa interview niya mamaya, meron siyang magandang soundbite. Yun yung sasabihin namin. At ang i-release niyang linya, halimbawa, mahal ko kayong mga kababayan. So yun yung dapat na ma-highlight na soundbite. And then, sige, okay na yon. Let's say ang nag-suggest nun si Marlon. Okay, pass. Meron ng isa nun na maggagawa ng press release about that. And then may mga magsasuggest ulit. Siguro, knowing how these guys work, at ilan lang kaming babae doon, Marlon. 2 lang kami, bata pa yung isa. Tapos yung isa nyo, tita na mataray pa. Siguro, pag may nagsuggest, may 2 mag-a-agree. Kasi may mga magkakaedad doon na mala senior na, oo nga, babariling ka agad noon. And I know yung the way na babariling niya, sasabihin, putang ina, saan ka galing, pare? Feeling ko ganun, yung attitude nila magiging ganun. Putang ina, pare, saan ka galing? Ba't yan ang suggestion? Baka ganun. I really think na baka mga alta-alta na yung mga nandiyan nakapaligid. Correct. I'm pretty sure na mga alta na yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga inassign kasi nga kabarkada sa singhutan, inuman, ganyan, or polo. Kasi besides the free calls, yung Globe may dagdag din na parang free data. Ewan ko how do they implement that, no? Free data daw sa mga OFWs, no? Pero going back to the and Miss Sas doon sa optics, no? What do you make of this trip of BBM and Lisa to the International UN Women's kailangan ba talaga isang head of state na ang pupunta doon? Hindi. Actually, I really think na maybe nakaschedule na to ng matagal, no? Na hindi siya
Actually, matagal na nakaschedule yan. I'm pretty sure. Hindi naman siguro agaran yan. And second, yung pag-ano nila ng Security Council, it has already been part of the agenda, I think years ago, na gustong ilaban na maging part ng Security Council ang Pilipinas. And, ewan ko, siguro nung kampanya may nag-suggest niyan sa kanila. Charot. So, Just ewan na, ko, siguro nung kampanya, ha? nag-suggest ng ano, Siguro nung na maging part yan ng agenda kung maging presidente siya, ganyan. Maging part yan ng foreign Meron policy akong kilala agenda. noon, kilala noon nag-present ng kanyang ng kanyang thesis on foreign policy. Katabi yun ni BBM eh. Ewan ko sino yun. what happened there, Sas? Oo nga eh. What happened there? Di ba, you presented that and then di ba na-impress mo naman si Madam noon and things. Saan nangyari yung part na ginamit nila for the optics and all, and along the way, saan bumitaw at sinabing, hindi natin kailangan yung sinabi ni Sas? Saan bumitaw? Hindi ba ginawa naman sila? May ginagawa naman sila na, sinadjust ko yun na. Gano'n. You mean implemented today? Implemented today? Oo, Yung may mga ganyan. Oo, kasi kinakausap ko naman noon yung aking best friend kasi nagtatanong siya, anong mga ganyan. So ako, sinasabi ko yung Emerald, you know. I actually, hinahanap ko nga kung nasa yung record ko nun eh. Para makita ko, check. Ito yung mga check. Pero May nga, checklist, so, masasabi ko ngayon, I really think na itong bakasyon niya, itong pag-alis niyang papuntang New York, I really think it's planned, but at the same time, he really wants to leave. Kasi alam mo, no, if your country is in a state of, I don't know, no, pending economic collapse, I don't think you will leave. Diba? Even though that it's scheduled, magsastay ka kasi you would like to actually be hands-on. Kasi ito yung panahon na kailangan ng presidente. Sakto. But he was To set never the that. direction. To set the direction. Ha? But he was never that kind of president. I think you're talking about Sara, the president, not Bongbong the president. Well, Yung hands-on. kung kayo ba dalawa, part ng optics ni BBM, hindi nyo ba isasuggest, Mr. President, mas maganda po sa optics na sabihin niyo sa mga Pilipino na kinancel niyo ang inyong New York trip para maging hands-on kayo. You don't need to be hands-on. Sakto. You just need to say Sakto, ang ganda ng optics no, ang ganda ng narrative no. Tama. Pero Diba? Marlon, Marlon, alam naman natin hindi ka nagtatrabaho, pero just for the show of it, kahit just for the show of it, hindi na nila ginawa. Kasi anong magagawa mo sa UN? Nasa Pilipinas ang problema. Wala namang magagawa yung UN sa problema ng Pilipinas eh. They will never be able to help you at all. and Hindi nga nila natulungan yung Iran Israeli-US war doon sa Middle East yung UN eh. Pilipinas pa kaya. Pero Mrs. Meron akong tanong sa iyo. Yung sinasabi na close ang airspace, no? At walang eroplanong maarkila, pero you see all these countries na bending their back para lang makapag-provide ng mga eroplano sa kanilang mga nationals. You've seen South Korea, Japan self-defense forces, lately yung Singapore, chartered airlines, no? Pero yung Pilipinas, wala eh. What do you make sense of it? You know what? Ito mga kakamping, no? Kung gusto niyo maka kay Bongbong Marcos. Already Kaso pa nga, nagkaaway. ano na nga yun kayo eh, BFF na kayo hindi nyo ito gagamitin eh. Nung panahon ni Pinoy, nung nangyari yung Libya, nagpadala siya ng Navy. Navy ship para palikasin mga Pilipino. Hindi ba? So, travel, again, it's 2026.
traveling by, parang, travel air is not the only mode of travel in the world. Mm. There is land, there is ship. Again, kahit man lang for or pwede kang makibakas. Kahit kaibigan mo yung Singapore, oh. Pwede kang makibakas sa Singapore. Kung gusto, maraming paraan. Kung tinatamad, maraming dahilan. That is as simple as that, no? Yung sinara yung airspace, pero hindi naman sinala yung land. Hindi naman sinala yung sea. So, kaya nga, di ba, alam mo, ang pinagtataka ko dito, no, bakit yun na ang kanilang agarang sinabi na nakasara ang airspace, wala tayong magagawa. Kasi I know for a fact that the DFA have already evacuation plans. Even though na walang mangyayari, they have evacuation plans already set Ba't in hindi place. na-implement? Asan yun? Ito mga kailangan. I really think na there is really trouble in communication. They don't. I really think that the people inside the palace don't know who to talk to. Kasi may tinanong ako niyan before nung nag-umpisa yung Israel-Palestine conflict noong 2023. Sabi ko, may tinanong ako sa DFA, hindi ko na lang sabihin kung sino. Sabi ko, kapatid, may evacuation plan na ba kayo? Ganyan. Sabi niya, meron na, matagal na. Ano naman yan? Ready na yan anytime to be implemented. Hindi naman sila gumagawa ng evacuation plan when the conflict happens. It's already there. That's part of government work. And DFA has that. So hello, DFA. Ewan ko kung bakit hindi ko kinonsulta. Meron yan, they know how to evacuate Filipinos in every corner of the world. That's part of the plan. Because part of the foreign policy, one of the pillars of the foreign policy of the Philippines is actually the welfare of overseas Filipino workers. It's one of the pillars, like, ka-level niya ang territorial integrity and what's that, and economic security. So, meron yan sila. Kaya nga, I don't know, Pam and Marlon, ask people in your DFA na meron ba kayong ready na evacuation plan, like regardless of the situation. Meron yan sila. But the thing Pero is, Miss Sas, the people, hindi. Sorry, ipasok ko lang din, no? If you have the best plans in place, but you don't have someone who has the political will to implement all these plans, mawawalang bahala yung mga yan. Ikaw, kagaya ng meron ka na napakagandang thesis na pinresent sa kanya, pero wala yung puso niya, wala yung isip niya sa pagpapatupad ng mga bagay na yan. Maganda nga yung thesis mo, pero it was the wrong person you presented it to. If you get what may evacuation place, wrong the implementer. Yes. Meron kang safe place na dapat pinupuntahan ng mga kababayan natin. Pero wala tayong mga tao sa embahada na may bayag na magsabing or mag-take ng lead. Diba? Alam mo Pam, bakit wala? Sas-en ko yung EB. Kasi dapat umpisa pa lang nagkaroon na ng cluster meeting. Binukod-bukod na ni Bongbong Marcos yung mga cabinet secretary niya. Pag may kinalaman sa DFA, OWA, DMW, dapat itong grupon to. Pag may kinalaman sa kuryente, dapat itong DOE. Diba? Ang nangyari, wala tayong narinig. At ang nakita lang natin ng optics, si Ralph Recto ang nagpa-meeting. Yes, Sas. Yeah, exactly. And look at our alliance, no? Hindi ba kayo tinimbrihan ng US o that's how you look at that. Magpapasabog kami doon. Your alliance, wala siyang pakialam sa inyo. Nakigets nyo? If I have an alliance with the United States and isa sa sasabihin ko sa United States, marami kaming mga tao dyan, we have like 1 million Filipinos in the Middle East. Kung maggera kayo dyan,
tell us in advance so that we would already be able to have evacuation plans in place. But the problem is the United States do not care. They do not care about their the people, the citizens of their alliance countries. They don't care about what's going to happen. They only care about themselves. That's why the alliance have no benefit at all. Kasi nga, hello AFP, hindi kayo tinimbrihan? Miss Sas, Hindi for kayo all tinimbrihan? Ibig sabihin, hindi align yung foreign policy ninyo. Kasi align ang interest ninyo. Yung interest natin sa foreign affairs. Katumbas yan ng territorial integrity, economic integrity is the welfare of overseas Filipino workers. So dapat nasa isip mo yan. Dapat sabihin mo yan sa US na, ay, paano yung mga tao namin? Kailangan alam mo naman, ng Amerika, no, ang hilig magbobomba. Hindi ba? So dapat, you would hold them accountable. Ngayon sinasabi ni Marlon, tama yan, na kailangan may cluster meeting ka na kagad. Actually, hindi nga dapat on the day na nangyari. You already know that there is something going on in the Middle East and that at any time, it will actually lead to this moment. You don't And need part bola dapat yan, crystal. Sas. You already know that. Sas, dapat part din yan ng confidential fund mo. Dapat sa intelligence gathering, part din yan, di ba? Ikaw, si Marlon at si Miss Sas, masyado kayong idealistic. Masyado ka, you're coming from a point of best case scenarios. Ito Miss Sas, for all you know, baka hindi nga niya na itanong yan sa kaalyansa niyang Amerika na paano yung mga tao ko. I doubt if na itanong yan. Kung meron siyang katabing matinong tao, maitatanong yan. However, if it's him and someone else na merong mga vested interest into this, ang tanong nila, oh, we are allies now, what's in it for me? Yun ang tanong dyan. Yeah, do you honestly think may sinabi ni Bongbong no, Uncle Sam, paano naman yung mga kababayan ko sa Qatar? Paano naman yung mga kababayan ko sa Iran? I don't think so. Na Because itong mga tao kasi ito, no, they don't understand. They don't really understand the foreign policy pillars ng Pilipinas. These are national interests. Kasama yung number. It has been there since 1990s, no? Kaya nga, why are you not thinking about this? Hindi ba siya pwedeng, kaya nga siya interlocking siya eh. Hindi siya, you cannot pursue each other independently. It's interlocking. Kaya kita mo dito sa China. Away nila yung China. Isa sa mga foreign policy pillars natin, welfare of OFWs. Kung mag-awayan kayo. May OFWs ka sa Hong Kong. And mainland China, ano mangyayari? Alam mo yon na ito kasi yung gobyernong trigger happy na hindi sila nag-iisip at ayaw nilang mag-isip, ayaw nilang seryosohin ang governance. I really think na alam na natin yan nung pag-upo pa lang ng presidente ni Bongbong Marcos. Hindi naman trigger happy kung sasabihin mo kanina. Ang sabi mo kanina, Sas, gobyernong mahina. Iniba mo lang. Ang gusto mo, ako pa ang magsabi dahil ako ang Pilipinas. Iniba mo sabi, iyan yung gobyernong mahina. Look, ito si Edsel, no? Si Dr. Edsel. I met Dr. Edsel kasi naging part ako ng National Security Council, yung expert group MME. Nandun si Dr. Edsel. Pagkadating ko, sabi ni Dr. Edsel sa akin, kasi naging seatmate ko siya sa isa sa mga session. Sabi sa akin ni Dr. Edsel, "Huy, Sas, kakamping ka ko." Sabi niya, ganyan, kakamping ako. Hindi ko kakamping siya. Okay, hindi kakamping ka. Tapos sinabi niya na, alam mo, si PRRD, siya mismo nag-filter ng information. Na nung pandemic, the science team na kasama si Edsel Lahman told him, huwag mong pauwiin yung mga Pilipino dahil baka that's a risk, that's a health risk, maloloka ka. At sabi niya, pero si PRRD, isa lang sinabi niya, he decided, sabi niya, very decisive, sabi niya na, hindi ko po pwedeng pabayaan ng mga Pilipino. Hindi ko, parang,
parang ang nakalimutan ko na exact words yung sinabi ni Edsel, pero something about na hindi niya hindi raw maatim ni PRRD na pabayaan ang mga Pilipino sa ibang bansa. And parang ang tenor nun is kung ito na huling araw natin sa buong mundo, no? Might as well spend it with your family. Parang gano'n. So ginawa ni PRRD ng paraan para ma-repatriate ang mga gustong umuwi sa Pilipinas. Kaya nagkautang-utang ang mga Pilipino. Ang Pilipinas, di ba ang laki ng utang ng mga Pilipinas nung COVID? That is one part of it because the OFWs wanted to go home and OFWs can attest to this. They were housed in hotels. Yung mga magagarang hotel, pagkain, alam, etc., provided by PRRD. Kaya ask everyone ng mga OFWs umuwi. And there, you can look at the decisiveness. At ano lang yung nag-udyok kay PRRD to overrule science. Concern niya sa mga Pilipino. Parang, pag tinabihan ka ng military mo, nakasarado pong airspace. Wala akong pakialam kung di ba kung ikaw si PRRD yan, wala akong pakialam kung nakasarado ang airspace. Gumawa kayo ng paraan. Gumawa kayo ng gamitin niyo yung dagat, lupa, I don't know, mag-quantum teleportation kayo, do something. As simple as that. Di ba? Yan yung sinasabi ko because it's not Bongbong Marcos is not PRRD. When Bongbong Marcos says na walang eroplanong lumilipad, baka merong eroplanong lumalakad lang, ang iisipin ng nasa baba niya, ng gabinete niya, wala daw lumilipad, wala na tayong dapat gawin. Ano ang sinabi ni VP Sara? Napakadali kung gusto ninyo may paraan. Anong sinabi ni Claire Castro? Yan kasi yung mga taong hindi pinag-aaralan ng programa ng gobyerno eh. Yun ang sinagot ni Claire Castro for VPs versus VP Sara. Na ang sinasabi, may masabi lang for the views. Yun ang not verbatim pero yun yung context ng sinabi niya to argue kung ano yung frustration ni Inday. Si Inday ito very frustrated na to. Gustong nang mag-take over nito lalo na yung mga kababayan natin na ganyan. Wala rin siyang magawa kasi nga sakim yung nakaupo. Si Claire Castro ang walang alam. Si Claire Castro ang walang alam. Ito naman makakampig, hindi gamitin ko example na to kasi pro Bongbong Marcos kayo. Pinoy sent Navy ship to evacuate Filipinos in Libya. Ibig sabihin, nagigets nyo na Marlon and Pam na DFA has evacuation plans. That is part of it. If you cannot travel by land, they already know how to do it. Travel by sea. It is as simple as syempre, Navy assets can only be deployed by whom? The President. When you don't have Marcos acting as a president, that's the missing piece in all Actually, this. ito yun Pam ito yun walang malasakit, walang alam, hindi marunong magpaka-presidente, at tamad. Di ba? Yun lang yung nasa si Sas. Walang malasakit, walang alam, di marunong magpaka-presidente, at tamad. Kaya nagkakaganyan tayo ngayon. Kaya tama si Inday. Di ba sinabi niya ni Inday na meron tayong presidente hindi marunong maging presidente? Yes, tama. Kaya nga, Sas, no, Sas, this is the 11th day of the war without any sign na matatapos ito. And until now, we haven't seen the National Security Council being convened, an emergency cluster, no, na pag-usapan ito at lahat ng mga ganyan. Sabi mo nga, no, there should have been a plan in place because it happened already 8 months ago during the 12-day war last year. Pero hanggang ngayon, hindi natin nakikita na naghanda yung gobyerno. And until now, bakit kaya SAS, hindi pa na-convene yung National Security Council? Wala man lang emergency cluster. At one point, noon, sa PRRD's time, I think it was Roy Simato who was special envoy to the Middle East, no? Doon sa crisis, doon sa ano. So, ngayon, parang wala talaga eh. And look, Sas, kung sino ang kasama niya sa New York. Bakit hindi? Sino kasama niya sa New York?
yung secretary ng Department of Migrant Workers, bakit nandun sa New York at wala sila sa Middle East? Ang laban nasa Middle East. Binitbit niya sa New York. Yung si Kakdak. Alam mo, ang daming paraan eh. Ang daming paraan in order, kung wala kang, of course you know that wala kang asset, but the thing is, marami kang allies. You have friends in the international community. Tama ka rin. You have, puta, you have your member, ASEAN. You can talk to ASEAN, oy mga pre, baka pwede tayong mag-carpool. Hindi ba? Yeah. Baka pwede tayong it's just simple as that. You know, if you know how to be president, you already know what are your assets directly linked to your country and indirect assets, which are actually your friends in the international community have. Now, if you know that, you will know how to actually manipulate deployment of this. Ang dali-daling sabihin ng DFA, oy, DFA Secretary, tawagan mo yung ASEAN. Dahil wala tayong masyado, sabihin mo baka pwedeng makibakas. Anong pwede nilang gawin? Ilang tao ang pwedeng ibakas nila sa kanilang, magkano kung babayad, let's pay them. They totally helpless. Tama ka, Sas. Dito si Bongbong Marcos sa mga ordinaryong OFW. Alam mo, Sas, yung mga ordinaryong OFW, di ba yung mga pasapasalubong, may tinatawag na pasabay? Dapat ganun din application ang gawin, di ba? Actually, tama ito si Sas eh. Yesterday, yung Italy and Spain, mayroon ng bakas, na yung Italy and Spain, na isang eroplano lang ata, and even the other EU countries, no? Sinabi ni Sas na magbabakas-bakas na tayo, isang eroplano, and then we allocate kung ilang seats per nationality doon sa EU members, no? And precisely, yan, pwedeng gawin yan with ASEAN. Now, it Wala leads nga us... leadership. There is no foresight, there's no leadership na yung sinabi bakit hindi tinawag ang National Security Council. That's another faux pas. There is a crisis. You should talk to convene the National Security Council already. You should already assign a crisis manager na siya ang magiging focal person ng lahat ng ito. Di ba? Like nung panahon ng pandemic, sinong inassign? Di ba? Ang isa sa mga ina-assign nun si Vince Dizon. Hindi, ito kasi matatanong din natin, baka naman yung sinasabi niyang press release niyang mga alliances na yan, photo ops lang pala. Hindi siya tinaniman ng isa talagang dialogue na ito ang kailangan namin. I think you will benefit because ang bansa namin may ganito. Ano ang pwede naming maging katuwang sa inyo pagdating ng ganitong mga panahon. Baka it was just all optics for him nung mga panahon na bumabiyahe siya. No, picture lang pero walang dialogong nangyari talaga. So tayo ang akala natin may kaibigan tayo, wala naman pala. Because let's say si Korea nagpadala din ng sarili niya. Pwede nating doon tayo nakipag-alyansa sa Korea, sa Singapore, 'di ba? Kasi karating natin yan eh. Exactly. Kasi nga, hindi nag-iisip ang Bongbong Marcos. Kaya hindi pumasok sa isip niya yan. Hindi pumasok. So, unang-una, hindi na siya nag-iisip. So, limited na yung knowledge na. Tapos yung mga tao na kapalibot pa sa kanya, hindi nag-iisip. Double whammy. Double whammy. Can you imagine si Claire Castro, sabihan niya si Inday Sara na hindi niya alam, ganyan. Bakla, alam namin dahil si Pinoy nagpadala ng Navy ship sa Libya para i-evacuate ang mga Pilipino. Tama si Inday Pinoy Sara. pa yan, Diba? no? Yung mga camping lang ayaw gamitin dahil pro-BBM na sila ngayon. Tama. Tapos ang iniisip pa niya, meron pa siyang sinabi na parang ngayon ang kailangan nating i-monitor yung remittances ng OFWs papasok dito sa ating bansa. Bakit doon ka nakafocus? Yes. Alam mo bakit? Alam mo kung bakit mo nakafocus? Why? Maybe the economy of the Philippines is really on the brink of collapse. Bankruptcy, no? Oo, yan ang kanilang
tinitingnan kasi diyan ka nakaangkla eh sa padala ng mga OFW. Buffer mo yan eh. Buffer mo yan sa what you call it? Exchange M&M route. Something. So, ngayon, kung maapektuhan yung padala ng OFW, and that's about 1 to 2 million people in the Middle East, patay ka. Tama. Kaya siguro pumunta ng New York, baka mangungutang. Baka mangungutang sa New York. Nadagdagan na naman yung trillion na utang na natin. Hindi, the question here also, Miss Sas, go ahead. Miss Sas. This is exactly what happened to his father. Dahil sa sobrang nakawan, ang ginagawa na lang nila ay umuutang in order to have something to prop up the government. Kita mo, ang daming utang, saan napupunta? Wala naman napapatay yung mga big ticket infra except Kamuning Bridge. Kinailangan ng presensya ng Pangulo sa Kamuning Bridge, no? Alam mo, ang pinag-uusapan natin dito sa spam and Kuyang EB, no? OFW pa lang. And yan, yung remittance. Wala pa rito yung presyo ng krudo, langis, at gasolina. Diba? At ang kasunod niyan, Marlon, yung food security natin, ha? Exactly. Wala Tama. din tayong narinig tungkol dyan. Alam mo, Sas, ibalik lang natin sa sinabi mo kanina na tinanong mo kasi kami, kayo ba Pam and Marlon? Hindi nyo, kung nandun pa kayo, hindi nyo ba sasabihan si Bongbong na mas magandang optics ito, Pangulo, na nandito ka sa Pilipinas and you stay here kasi nandito yung laban. Huwag ka nang umalis ng papuntang New York. Maniniwala ka ba, Sas? Pagkapanalo niya, wala na yung comms team niya, yung kung saan kami kabilang ni Marlon, hindi nga kami nakapasok sa perimeter ng ng inauguration. Saan nga yun naganap? Sa National Museum. Doon, hindi kami pinapapasok. Nasa likod kami ng barikada. Tapos when we were already in PCO, we never saw ourselves na nasa new executive building para magkaroon ng brainstorming sa mga issues, sa mga messaging. Wala. Tapos ang unang-una niyang sinecure sila EFG na tinatawag, yung organic group niya, nilapit niya yon sa palasyo. Tapos sila na lang ulit ang kausap. So how will you influence someone kung paano ang messaging niya kung ayaw niyang magpa-impluwensya, kung ayaw niyang matuto? Paano siya matuturuan kung ayaw niyang magpaturo? So that's why hindi kasi sila naniniwala sa collective intelligence is higher than non-collective intelligence. So alam mo yon na naging they become an echo chamber of idiots. That's dangerous, no? The echo chamber of idiots. We are all idiots, but the thing is, we're all idiots. But the thing is, it's better to have more idiots because you'll never know if one idiot will provide a brilliant idea than to actually limit it to your own idiots who actually are as idiot as you. So, or even worse. That's the problem. Or even worse. Kaya nga kita mo itong mga suggestion, like free calls. Yung para bang naka-invento siya ng napakagandang idea. Proud na proud pa lolo nyo. Hindi sa Mamaya yun, free data yan, Sas, kasi nag-announce na yung Globe. I-announce niya yan, free data for OFWs. Alam mo, sa mga comments na nababasa namin, dahil nga ganyan siya, and then, di ba, kinukuha niya pa yung credit na dapat sa UAE because the UAE government took care of our kababayans in the UAE nung na-stuck sila doon. Tapos, kinuha nila yung credit and things. Alam mo, sinabi ng mga kababayan sa comments, kanya-kanya munang iwas, mga kababayan. Mga kabayan, kanya-kanya munang iwas. Because even them already submitted, surrendered na
hindi tayo ililigtas ng gobyerno natin. And they made a joke out of it na kapag meron na naman palitan ng kung anong missiles dyan, ang solusyon is kanya-kanya muna tayong iwas, galingan na lang natin. Imagine, diba? Yeah. Yung And- tapos wala kang and- presidente, and- titindigan pa. Yeah. So ngayon, ang presidente mo nasa New York, tumutulo ang sipon. So, and when you look at Maganda bigayan sa si. Siyempre, hindi naman ako, I'm not an innocent person about these things, no? Hindi ganyan ang tulo ng totoong sipon. Okay? Hindi ganyan ang tulo ng totoong sipon. It's not Clear kasi a naman. natural sipon. This is actually what you call in their circle, drip. Okay? Nagdi-drip ka na. Because, epekto yan ng pagsingot mo. Pag sumisingot ka, talagang sisipunin ka because of natural reaction of the nose. It actually gonna expel whatever you are snorting and you cannot do anything about it. Kita mo, yung totoong sipon, you can actually stop it, no? From falling down. Because you can feel Pero it coming. ito, hindi. This is a Yeah, kasi you can feel it coming out na. Kaya pwede mo ma-stop. Ito, hindi. You Yes. cannot feel it na lumalabas. Hindi, you cannot stop it. Ano ka na dyan eh, sensitized ka na dyan eh. You don't know what's going on inside your nose anymore. Tama. So, Tama. so tumutulo na lang siya. Kita mo, di ba, ang tagal bago niya punasan, naloka na lang siya. Pak. Hindi na to patak, mga kababayan. Baka pumatak na dun sa sa screen ng cellphone na binabasa niya. Hindi. Last question. What about his Go ahead. So, ang pangit ang optics mo ngayon. Tumutulo yung sipon mo sa New York. Alam mo, ang gagawin lang naman na excuse dyan, Sas, is nanibago sa weather. Kasi dito sa Pilipinas, Sas, nag-turn off na ng AC ang ating nature. Patay ng air conditioner. So, baka ang sasabihin lang, and I think yun ang sasabihin, nanibago siya sa weather doon. Oh, you have to remember, Sas, bumaba ng eroplano, naka-trench coat. Malalupin, the third. Malalupin. no? Nakita mo yun? Si Dora. Diba? Tigilan ako sa nanibagong weather. Hindi ganyan ang sipon ng nanibagong weather. Tigilan Jet setter siya, para tumigil hindi tayo siya. bumabiyahe. Correct. Ha? Oh. Para na tayo bumabiyahe, hindi natin alam ang mga nanibagong weather na sipon. Hindi ito sipon ng nanibagong weather, ito ang sipon ng batak. So, ibig mong sabihin, kakababa lang, nag-session na, or while on air, nag-session. Or bago sumalang, Pam. Well, Bago well, sumalang. Bago sumalang, well, we're very New York, so might Very as New well. Very New York. Sabi naman ni Clarita Carlos at ni Winnie Monson, di ba? Okay lang yun, normal na sa kanila yun dahil nga nung nakabataan nila sa New York, no? Nagdodroga na daw doon. So, di ba? I mean, they've normalized everything na kahit ginagawa na lang nilang rason. But